Panahon na naman ng kampanya para sa nalalapit na 2019 midterm elections. Muling naghahangad ang mga kasalukuyang mga nakaupo at mga itinuturing na bagito na makapwesto sa gobyerno. Sa pagpasok sa politika, tiyak na may usapin sa paglalabas ng pera para sa mga political advertisement upang makakuha ng atensyon mula sa publiko. Sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism, mula January 2018 hanggang January 2019, umabot na sa daan-daang milyong piso na ang ginastos ng ilang mga personalidad na tatakbo sa darating na halalan. Sa pag-aaral naman ng Institute for Political and Electoral Reform, magastos talaga ang pangangampanya ng mga nais pumasok sa politika. Sa mga tatakbo pa lamang para sa isang posisyon sa isang maliit na bayan o munisipalidad, aabot na ng 5 million pesos ang iyong kailangan. Lalong mas malaking gastos kung ikaw ay tatakbo para sa mas mataas na posisyon. Isang normal na probinsya, naku, malaki yan. Baka aabot ka ng mga 100 million. Senador, may mga estimate yan, sasahayas 1 billion na ngayon. Ilang panukalang amyenda sa mga umiiral na batas na ang naisulong upang mas maging maluwag umano sa mga politiko ang gastos sa pangangampanya, tulad na lamang ng nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte na naglalaan ng resonableng political advertisement rates, kung saan bibigyan ng 50% discount ang papasok sa television ads, 40% sa radio at nananatiling 10% sa print. May ilang panukala rin na nakabinbin ngayon sa Kongreso na layong itaas naman ang campaign spending limit ng kandidato. Mula 6 peso per voter ay tataas ito sa 8 pesos per voter para sa mga tumatakbo bilang independent senatorial at party list candidate. Sa kabila nito, ayon kay Kasiple, ang mga panukalang ito ay maituturing pa rin na pro-rich o pabor sa mayayamang kandidato. Masyadong mataas pa rin kahit may discount. So the whole point of political ads, lalo na sa media, no? Television, radio, ay disadvantage ang walang pera. It's a given. Kaya nga isang malaking usapin dyan kung gagamit ka pa ng ganyang klaseng paraan, ano? Para sa kampanya. Para yan sa may pera. Dahil sa laki ng gastos ng paglalagay ng advertisement sa TV at radyo, ang ilang kandidato ay sumasakay na lamang sa popularidad sa ilang social media sites. Ang iba ay mas ninanais na personal na lamang na mangampanya sa mga bahay-bahay, lalo na't wala namang mga financer na matatawag ang ilan sa mga kandidato na tutulong sa kanilang gastos. Sa gitna ng daan-daang libo at milyong pisong ginagastos ng mga kandidato para sa paparating na eleksyon, ang tanong tuloy ng ilang mga Pilipino, bakit hindi na lamang ito gastusin sa pagpapatayo ng mga silid-aralan, ospital o itulong na lang direkta sa mga mahihirap na pamilya? Ano naman ang sagot dito ng mga kandidato? Dapat ang titignan dito yung mga kandidato na gumagastos na mahigit na 50 million hanggang 100 million na, no? Tama po yung nagkomento, bakit hindi na lang gamitin sa iba't ibang pamamaraan para tulungan ang ating mga kababayan. Pero ito yung sistema po natin . Tama naman po yun kasi meron naman isinaad sa ating batas na tamang pondo para igagastos sa pangangampanya ng isang kandidato. Pero dapat masusing babantayan yung mga kandidato na hindi sila lalagpas dun sa inisaad na pondo na dapat kanilang gagastusin at ito ay dapat mabantayan lahat po. Pero bakit nga ba may mga politikong handang gumastos ng milyon o bilyong piso gayong hindi naman kalakihan ang kanilang magiging sweldo? Obviously not because of the salary. It's because of the power. Meaning with power, pagtingin siguro sila na they can have money, no? Gaano man kalaki o kaliit ang ginastos ng isang politiko sa kampanya, ang mahalaga pa rin sa mga Pilipino ay matupad nito ang mga pangako nila sa bayan. Kalakip pa rin ang malinis na intensyon na makapagserbisyo publiko. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Pasay City.